Walang ipinakitang search warrant at warrant of arrest ang NBI at CIDG na pumasok sa isang bahay sa Balibago, Pampanga na pinagtataguan umano ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon ito sa punong barangay ng nasabing lugar. Narito ang balita. Miyerkules ng umaga ng puntahan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at National Bureau of Investigation o NBI ang isang bahay sa subdivision sa Barangay Balibago, Angeles, Pampanga na pinagtataguan umano ni Senator Ronald de la Rosa. Ito ang kinumpirma ng punong barangay ng lugar na si Jose Ponce. Sa isang panayam, sinabi nitong pagmamayari umano ng isang Lakay Carino ang bahay na pinuntahan ng mga otoridad. Punta doon at pagdating doon ng before 6, pinasukan na agad yung bahay ni Mr. Lakay Carini na may tao na nangingipa at inabutan nila doon si Ma'am Maribel, yung partner ni Sir Lakay Carino, at inopen naman yung buong bahay na compound. Dalawang alam ko yun. So nag-search sila doon. Base sa impormasyon ng mga otoridad, bahay umano ng tiyuhin ni Senator Robin Padilla ang sinalakay ng CIDG at NBI, ngunit wala roon ang kanilang hinahanap. Wala pa nakita, pati yung sasakyan na hinahanap na dinadrive ni Sir Lakay Carino, wala din po yung hinahanap na sasakyan. Ngunit nang tanungin kung may kaukulang dokumento ang CIDG at NBI, sinabi ni Ponce na wala umanong ipinakitang search warrant ang mga otoridad. Ayon sa aking barangay kagawad na si Enel Basak, na siya yung committee ng peace and order namin dito sa Balibago, wala siyang nakitang documents or any search warrant na pinakita sa kanya. Hindi naman po siya nagtanong dahil nandun yung mga kaibigan nating mga CIDG na identified naman. So, dire-diretso lang po yung pang-search nila. Pero when it comes to documents na usually may pinapakita sa amin, wala pong pinakita sa kagawad at walang nireport ang aking kagawad na documents o papel such as search warrant. Sa ngayon, mainit pa rin pinag-uusapan sa Senado ang isinusulong ng mayorya na pag-amyenda sa umiiral ng mga panuntunan upang payagan ang mga senador na makadalo sa sesyon at makaboto sa pamamagitan ng online platform. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNA News. Kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government o DILG na nagsagawa ang Philippine National Police o PNP ng operasyon sa hindi bababa sa 3 lungsod sa Metro Manila para hanapin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Narito ang balita ni Paul Montibon. Hindi bababa sa 3 lungsod sa Metro Manila ang sinuyod ng mga tauhan ng Philippine National Police o PNP. CIDG at NBI kaugnay sa paghahanap kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa isang mensahe sa media, kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla ang naturang operasyon ng PNP para arestuhin si Senator de la Rosa. Iniuugnay si Senator Bato sa mga investigasyon kaugnay ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ilang ulit na ring nagpahayag si Senator de la Rosa na handa umano siyang harapin ang anumang legal na proseso. Ngunit iginiit niyang ginagawa lamang nila noon ang kanilang tungkulin sa kampanya kontra illegal na droga. Matatanda ang kinumpirma ng ICC noong Mayo 11 ang arrest warrant laban kay De La Rosa kaugnay ng umano'y crime against humanity na may kinalaman sa war on drugs noong siya pa ang hepe ng PNP sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Kaugnay nito ibinasura rin ng Korte Suprema ang hiling ng kampo ni De La Rosa para sa Temporary Restraining Order o TRO laban sa posibleng pag-aresto sa kanya. Samantala, tiniyak naman ng PNP na walang special treatment na ibibigay sa senador sa kabila ng pagiging dating hepe nito ng pambansang pulisya. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Kwestiyon ng legal team na Senator Bato de la Rosa ang legalidad ng naging aksyon ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office sa pagkansela ng mga lisensya ng mga baril ng senador. Si Sheena Torno magbabalita. Pinalagan ng kampo ni Senator Ronald de la Rosa ang naging desisyon ng Philippine National Police Firearms and Explosive Office o PNP-FEO na kanselahin ang mahigit 100 firearms licenses ng senador. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Israelito Torion na maling probisyon ng Republic Act 10591
ang ginamit ng PNP bilang basehan sa pagkansela ng lisensya. Paliwanag pa ni Torion, ang Section 4 ng batas ay tumutukoy lamang sa qualifications or requirements sa pagkuha ng firearms license at hindi sa pagbawi nito. Anya malinaw na nakasaad sa Section 39 ng batas ang mga ground para sa revocation ng lisensya. Dagdag pa niya, kabilang sa mga nakasaad dito ang conviction sa isang kaso o court order mula sa mga korte sa Pilipinas. Giit pa ng abogado, walang conviction si Senator Bato de la Rosa at wala ring inilalabas na kautusan ng anumang korte sa Pilipinas laban sa mambabatas. Binatikos din ni Torion ang naging paliwanag ng National Bureau of Investigation o NBI na maari nang ituring na legal na korte ang ICC dahil kinikilala ng Pilipinas ang international laws. Dagdag pa ng abogado, nakakaalarma na tinuturing si Senator Bato de la Rosa na armado at delikado habang inaalisan naman siya ng legal na pahintulot na magdala ng baril. Ayon pa kay Atty. Torion, sa halip na hintayin ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa kaso, ay tila kumikilos na agad ang pamahalaan. Git niya, hindi lamang ito ordinaryong law enforcement operation, kundi maaari na rin maging usaping konstitusyonal. Sa ngayon, wala pang inilalabas na panibagong pahayag ang Philippine National Police kaugnay sa mga alegasyong ito ng kampo ni Senator Bato. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.